beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 10 to 16 to 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataban ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Sa mga nag-like, sa lahat ng nag-comments, nag-subscribe, yeah, sa mga nag-hypes ng aking video, maraming salamat po. God bless you all. Energy reading tayo, Gemini. Energy reading para sa iyo. Okay. Gemini. Kuha tayo ng iyong angel's number. This week. Angel number mo this week. Gemini po. Gemini. Ayun, no? Diba? May willpower ka. Iba ka talaga. Ano to? Ayun nga. Ayun na nga lang. Ayun nga. We have 4, 3, 20, and 22, 32, Leo, Libra, Gemini, Aries, and Cancer. Pwedeng connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Gemini. Okay, meron dito yung situation na merong mga actually dito may kasiyahan actually, no? May mga kasiyahan ako na nakita sa'yo o may mga sitwasyon na ikasisiya mo or ikagagaang ng iyong loob, no? Ako nakikita or pwedeng may nakakausap ka or pwedeng nahado yung point na nagkakaroon ng mga union or may mga growth situation in some aspect of your life. Merong luck, growth, achievement, or positive happening to your life sa iba sa inyo. Or may mga bagay ka na naiisip to make it positive. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. May pagtulong, pwedeng may tutulungan ka or hihingi ka ng tulong or may hihingi ng tulong sa iyo. Vice versa. Magkakaroon ng mga reflection from the past situation. Kung ano man yan at kung sino man yan. Andito rin yung point na magkaroon ka daw ng mga multiple choices sa buhay mo. May nagkakalimba. May yun. Ay, hindi ko alam kung dinig sa mic ko eh. Yun. And then also, yung sa iba naman sa inyo is magkakaroon daw ng mga pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung saan, sa relationship man yan, sa trabaho, sa mga bagay-bagay, decision making, or kung ano man yung aspeto ng buhay mo. Pwede nag-aalinlangan or nagkakaroon ng pagdadalawang isip. Sa iba naman dito is may pagpaparaya. Either ikaw yung magpaparaya or may taong magpaparaya pagdating sa iyo. Maybe iba sa inyo, you are in a network. No? Baka mga nasa networking kayo o kaya is TikTok, Reels, Facebook, mga social media. Kasi handun din yung nakikita ko iba dito is sikat or pinag-uusapan ka or pag-uusapan ka sa iba sa inyo. Or pwede rin na may mga outdoor situation, may mga pag-alis, may mga, kasi sabi ko rin may union, di ba? Baka may mga traveling, malayo man yan o malapit, mga ganyan situation. O nandun yung point na pwedeng teacher ka, o kaya naman is doctor, healer, nurse, or kung ano man yan na medyo may matao. Or pwede rin na yung trabaho mo talaga is maraming tao doon, no? Kang nakakasalamuha or sikat yung pinagtatrabahuan mo or may mga nakakasalamuha ka na matataas sa tao or mga sikat na tao o kilalang tao. Pwede na doon sa point na yon. Nandito rin yung point na may distance no? Maybe may tao na magkakaroon ka ng connection sa tao may distansya sa'yo. Pwedeng when it comes to age or to your family na magkakaroon kayo ng connection muli or sa dating karelasyon or sa iba dito is may taong didistansya. Ikaw or someone. No, handin yung point na yon. Ang nakikita ko rin dito is mayroong vehicles. Hindi ko alam kung anong vehicles. Bibili ka ba ng vehicles? Papagawa ka ba ng vehicles? Basta may gulong o nagbibenta ka ba ng vehicles? Mga ganyan. O may mga pag-uusapan related to a vehicles. Sa iba sa inyo is nandito yung point na
di ko alam kung may trabaho ka ba, holiday ka ba, resting time ka ba, o sa bahay yung trabaho mo, no? Yung kasi nakikita ko sa iyo, sa iba sa inyo. Baka nagkukut-kut-kut-kut ka ba ng mga vehicle situation, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo. May paglalayag, ano? Baka may mga maglalayag related to mga tubig or taas. Kasi nga sabi ko may travel, di ko ano man yan. Yun nakita ko dito. Iba dito is nandun yung point na, kasi sabi ko kanina, di ba, is may mga habit ka kasi, no? I think may mga habit ka na kailangan i-change, maybe sa iba. Hindi ko alam in what way, o kailangan mo talaga magdesisyon, no? Kung ano man yun, hindi ko alam kung ano yun. Kasi iba-iba naman kayo na situation. Nagkakaroon, there's a mood situation, ano? Pwedeng minsan okay, minsan hindi. O nandun yung point of may tao na nagiging moody or mood pagdating sa'yo or ikaw sa kanya. May ganun sitwasyon. Or may sitwasyon na nagiging mood situation. Ganyan. Tingnan natin ano nyo ha. Angels number 1, baka nakita ka ng mga repeating numbers or connected sa itong number na to. 17171818222 and 070. Ito mo, 7 ka oh. And belief system. Okay, Gemini. Alam mo, you have a willpower. Kumbaga, you can achieve what you want. No? Magsasuccess ka. May luck kayo na hawak mo yung beat. Sabi ganun. Hawak mo yung beat. Okay, may mga drama alert, ano? But come dito, 8 siya, di ba? Also, 1 is the 9 kasi. We have the 9 and we have the 8. Apat ang 8 mo, apat ang 2 mo, and we have also the 7. So, nakita ko dito, kung titignan mo dito, also this at 2. No, the sa 9 kasi is kulang kasi siya ng dalawa. Sa nakita ko dito is pagtatrabahuhan mo yun, yung dalawang 9 na yun, no? Sa nakikita ko dito. Kasi we have the 8-8, also we have the abundance din. Ako na nakikita sa'yo, pero you need to start a new beginning into your life. What comes naman dito is, masabaan mo pa yung pasensya mo this time. Sa nakikita ko dito, huwag ka magmadali. Kumbaga, there's a lack naman. May mga situation na kailangan din ng forgiveness at kailangan din ng self-awareness. Gamitin mo yung iyong unique talent or yung gift na meron ka, or handa yung point na you need to start a new beginning into your life. Try to control and balance any situation into your life, or you need to rebuild or restructure kung anong aspeto ng buhay mo. Yan, no? Pwedeng may mga gagawin ka ng ganun kasi we have the willpower, pwedeng nahato sa point na yun to achieve. And meron ka 7. Also, one beginning kasi to. We have the beginning, and also the 7 is the divine. And nandun yung point of, you have a knowledge talaga. No? We come to willpower. You have a knowledge to assessment, or kailangan mo lang talaga na i-let go or manindigan, no? Sa ibang aspeto ng buhay mo. Kung alam mo nasa tama ka, kung alam mo kaya mo o kaya ikakaunlad mo, gawin mo, why not, diba? Pero nandun yung point na you need to start fresh, or nandun yung point na you need to escape sa isang sitwasyon sa buhay mo na is not working to you anymore. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Okay, we have the drama alert. Independence, soul mission. May soul mission ka. Alone time, learning to heal. Aspiration. Take a few deep breath and focus inward. You start a new beginning, di ba? And you need time to think things over and consider your option. Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? Ano ba yung gusto mong katahakin talaga? Isipin mo maigi yun. You need to start doon sa sitwasyon. Siyempre, kailangan mong mag-action doon at manindigan. At this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you're heading in the right direction. What appear to be lull in activity is just a natural part of the process. Ibig sabihin pala, kung ano yung mga nagaganap na nangyari sa buhay mo, parte yan ng pagpuproseso sa buhay. Kung may mga burdens, worrying, drama alert, situation, or mga nahata ka na nakaraan, unfinished business, ibig sabihin, proseso pala siya ni universe, ano?
Parang nandun sa point na mas lalo kanyang pinatatatag, no? Masyado kanyang pinatitibay. Yan, inihahanda ka niya sa next step of growth when it comes to yourself. Oh, oh, belief system. Kasi may good fortune siyang ibibigay sa iyo. O, ito mo, 99 siya, oh. Ito mo, 9999. 2468 88 88. O, diba? Abundance and lesson learned, ha? O, yung ganda ng ano mo. May luck siyang ibibigay sa iyo. There's a chance of luck or there's a luck. Pero ang may gagawin ka eh. Di ba bago mo siya makakamit tong good fortune, may gagawin ka. But still, may good fortune. Basta belief system lang ha. Go after what you want. You have a unique destiny and self-awareness, feminine forces, willpower. Gamitin mo tong willpower mo. Pasabog din yung ano mo, yung kakayahan mo. Yun. Tingnan natin. Energy mo. Yung iba sa inyo, inspired kayo, no? May mga papuri actually, no? May mga papuri, may mga inspiration, or may mga i-imagine daw kayo. Ang nakita ko dito. Energy. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka daw na iniisip or naiisip na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, na you want to make it reality. Nandun sa punay. When it comes to your energy, kung dati medyo nahihirapan ka or medyo nagkaroon ng mga stress, anxiety, depression, hardship, or burden, ngayon hindi, mas nagiging magaang yung situation mo sa nakikita ko sa iyo dito. Yun nga lang, hindi 100% siya kasi there's a stuck situation ano pagdating sa iyo. Hindi ko alam in what way eh. Yun. Ang nakita ko rin sa iyo when it comes to your energy, andun yung point na maaring na andun yung point na mas magtitiwala ka ngayon sa sarili mo or or magkakaroon ka ng more pagtitiwala sa taong mga nagbibigay sa iyo ng payo, opinion, magulang, makitinado sa puno. Mas iba-value mo sila ngayon or iba-value mo yung mga situation this time sa nakikita ko sa iyo dito. When it comes sa energy mo rin, yun nga, kung may mga sakit ka nakaraan, ngayon is ano na siya, magiging okay siya this time. But hindi siya 100% pero mas okay daw siya this time. Ang nakita ko rin dito is maaring magkakaroon ka ng kalungkutan, or dissatisfaction sa isang tao na mas ahead sa'yo or mas may edad sa'yo. Hindi ko alam, or baka siya ito sa'yo ha, vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng may makakausap ka or pwedeng may receive kang news or kaya naman is magkakausap kayo. Diba? Parating kay Gemini. Parating kay Gemini. Universe, ano yun? Okay. Parating sa'yo, may mga union ka. Uy, congratulations, you have a 10, tatlong 10. Oh. Congrats, may completion ka, no? Dito. Pero yung iba naman sa inyo is, ibig sabihin, may tutulong sa'yo to complete the situation or para makamit mo yung completion. Yun ang sabi dito. Parating sa iyo, magkakaroon ng mga collaboration, dealing, or partnership sa isa, dalawa, or tatlo, or apat na tao. Ay hindi, wala nang isa. Or kung ilan man yan. Yan, hanggang tatlo or apat, no, sa iba. At parating din sa iyo, may mga time daw na mararamdaman mo na parang masakit yung likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo, yan bandang likod sa nakita ko dito. Yun also, traveling, malayo o malapit, may travel ako nakikita sa'yo. Andito rin yung point na pagtulong, either may tao kang tutulungan o parang nasabi ko na siya kanina, no? Or may hingi ng tulong sa'yo or magbibigay ng tulong sa'yo.
ang nakikita ko rin sa'yo is pagbabalik na yung strength. Kumbaga, siguro this time mas focus ka na this time, mas magkakaroon ng clarity sa'yo, hando na yung inner strength mo, ando na rin yung controlling, pas magkakaroon ka ng controlling sa sarili sa nakikita ko dito. Alam mo ba, mayroon ako nakikita na taong pasaway. Sana hindi ikaw yun. Pero may taong pasaway. Ako nakikita, either nakikinig siya pero labas sa kabila. Or pwede rin naman na kung paano siya nagiging pasaway. Ganon. Basta may taong pasaway, may taong immature, at meron akong nakikita, nagkakaroon ka ata ng mga hesitation or pag-aalinlangan in some aspect of your life. Pwedeng nakandun sa point na yun, hindi ko alam kung saan, related ba siya ang pera, related ba siya sa valuable things, sa mga object, or sa trabaho mo, or sa relationship. Basta may mga hesitation or nag-aalangan ka, maybe, pwedeng nahado sa point ngayon na gusto mong gawin o aksyonan. Sa iba naman sa inyo is, parating sa inyo is, magkakaroon, may pagpapabaya hindi ko alam in what way. Pabaya ka ba? Or, burara ka ba? Joke. Sasabihin ni ate, si ate, brutal. Hindi siguro din naman kayo lahat yun. Ganyan, medyo medyo hindi lang neat, ganyan. Sabay gano. Baka naman syempre, 'di ba? 'Di ba ang tao naman talaga, 'di ba, minsan masipag, minsan hindi. May mga gano'n kasi tayong part, alam mo 'yun. Lahat naman ng 'yun, nakikita kong gano'n. And yung iba dito is ah uh, may nakakapagpapa-hold sa iyo sa nakaraan. Hindi ko alam in what way. Sa iba, may nakita ko gano'n. And then also, ang parating sa iyo, may paghihintay no? Ako nakikita, maybe you're waiting for something or nandun yung point na nagkakaroon ka ng mga bagong plano this time o mga bagong strategy this time or nandun yung point na gagamitin mo na ngayon yung iyong karunungan. Kumbaga, magkakaroon na rin na pagbabago when it comes sa mga pananaw mo sa kinabukasan, parang nagbabago na siya or babaguhin mo na sa iba sa inyo. Parating sa inyo may papasok sa inyong pera. Hindi naman siya malaki pero still may papasok. Kung gusto niyo naman ng bagong trabaho or mga oportunidad, meron naman akong parating. Yun nga lang, kailangan nyo na talaga aksyonan kasi iba sa inyo is hindi nyo ina-aksyonan. Ibig sabihin, may mga nag-o-open, no? Sa iba sa inyo, siguro, mas naghihintay pa kayo na mas mataas yung sahod, mas magandang oportunidad, mga ganyan. Or wala pa talagang action sa iba. Tingnan natin ang dapat mong iwasan this week. Anak, sandali lang ha. Gemini. Ano bakit ang lungkot mo? May inaalala ka? Diba dito parang may inaalala kayo? Ay, ano ba yan? Pag-aalala sa isang bata, sa isang matanda, o kung sino man to sa buhay mo. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung ikaka-frustrate mo naman talaga sa buhay. Alam mo naman siguro yun, di ba? Kung sa tingin mo is mapuprostrate ka, huwag mo nang gawin, huwag mo nang ituloy. Ganyan. Iwasan mo yung bahala na situation, kasi kayo mga Gemini, mahilig kayo dyan sa bahala na no? Well, almost, siguro hindi lahat, pero marami sa Gemini ang bahala na situation. Yung iwasan mo rin yung, syempre, yung hindi ka magkaroon ng mga pagbabago in some aspect of your life. Iwasan mo rin yung mga tao, yung na chismis, kanya, yung maniwala sa chismis, sumausaw sa chismis, gumawa ng chismis, ganyan. Hindi naman kasi sa di ba, kung magkakapera ka doon, di ba? Di ba? Tsaka, huwag ka maniniwala sa chismis. Kaya nga chismis, di ba? Parang dinagdagan niya ng mga rekado. Kumbaga, alamin mo yung totoo kung tama ba o hindi. Kanya. Or baka naman ikaw to, di ba? Umis ka na. Tsaka yung mga taong cheater, cheating. Kaibigan mo man yan, karelasyon mo man yan, or ikaw ito, iwasan mo yun, ha? And syempre, iwasan mo yung magkaroon ka ng pag-isolate. Kumbaga na, doon yung point na hindi mo ma-accept yung mga bagay-bagay o sitwasyon into your life. Kumbaga, wag kang malungkot, wag mong isipin na hindi ka naiintindihan, wala nakakaintindi sa'yo, you're feeling rejected, you're feeling abandoned. Ang kailangan lang kasi dito is acceptance, no? Kung medyo na pupuyat ka, kulang sa tulog, night shift, late ka na natutulog, or
maaga ka nagising, bumawi ka rin pag may time, no, ng tulog mo. Sa iba sa inyo, ingatan nyo rin yung inyong mga pera, ganyan, no, sa paglabas at kung ano man yan, kasi baka iba sa inyo is may mga financial problem na pagdaanan kayo. Basta ano lang, balansehin nyo lang. Kung may mga utang, ganyan. Kung gusto nyo na talaga ng bagong trabaho, meron naman ako nakikita dito kasi may offer naman no, sa iba sa inyo. Kailangan mo lang, may mga bagay ka lang talaga na kailangan mong itama this time, Gemini. Itama at aksyonan at desisyonan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini in love. Anak, sandali lang ha. Vice versa tayo palagi ha. Okay, when it comes to love, kung single ka, yes, meron ako nakikita dito. 1 hanggang 2, pero may tao rin dito na may sikretong gusto sa'yo. Or ikaw ito, no? Yun na nakita ko sa mga single dyan. Pero ang sabi dito, makakaramdam ka ng saya sa tao na to. Iba dito, nasa ibang bansa, or iba yung lingwahe niya, or Bisaya man siya, or ibang lahi, pwede na doon sa point na yun. Pero dito kailangan mo daw mag-ingat. Ay, hindi ko naman sinasabing totally mag-ingat, but still, andun yung point na balansehin mo yung sitwasyon. Kasi, pwede rin kasi na may sikreto yung makikilala mo o yung nakakausap mo sa mga single dyan. Okay? Or, tas ikaw pala to, no? Kaloka. Okay, kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, andun yung, alam mo why, bakit kayo nagkahiwalay, at alam mo rin yun nga, dahilan, no? Maaari may nalaman kang katotohanan or alam mo talaga yung katotohanan when it comes na hindi talaga kayo pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, nagkaroon talaga ng hindi pagkakasundo, pag-aaway. Naging magulo kasi yung sitwasyon, sa nakita ko dito. Ba dito nagkaroon ng third party, yan. Naging player, daming lihim, nangyari, may nalaman. But still, ang nakikita ko dito kasi is sa relasyon na to, gusto niya pa na magkaroon ng recovery when it comes in this connection sa mga nagkahiwalay dyan. Yun ang nakikita ko dito ha. Yun nga lang, hindi siya makapag-desisyon, natatakot ata siya or nagkakaroon siya ng self-doubt, no? To move forward sa'yo. Yun ang nakita ko dito. Pwede rin na palagi kang pumapasok sa isipan niya o nahandun yung point na nanghihingi siya ng payo or opinion na galing sa ibang tao or may nagbibigay sa kanya nito. Vice versa. Pero gusto niya ng union pagdating sa'yo. Gusto niya ng commitment again or partnership. Kung kayo naman is may third party relationship. Oh. Kaya nga, you feeling drained, you feeling burnout. Pero nasa sa'yo na yung solusyon na to Sabi dito Siguro pabalik-balik lang din to, no? Kasi ang nakita ko to medyo player, no? May pagka-player, kumbaga, yung isa sa inyo. May mga sitwasyon na hindi talaga naging masikreto talaga siya or may mga hindi mo nalaman, tapos hanggang sa nalaman mo na lang. Ganyan. Pero it's your decision making, sabi naman dito. Nasa decision mo daw yon. Nasa iyo yun. Kung wala naman kayong, kasi medyo magulo na no? Ate, magbabago ba siya? Magbabago. Parang naghihintay ka, no? Dito. Ang nakikita ko kasi dito, kung magbabago siya, ang sinasabi kasi dito, hindi clear yung sinasabi ni, pero ang sinasabi niya, kung nararamdaman mo daw na hindi na equal, at ikaw na lang yung natitira na ipinaglalaban yung relationship, hawak mo ang bit. Hawak mo yung bit. hawak mo yung desisyon. Ibig sabihin, yun. Nasa sa'yo yun. Siguro kailangan mo lang talaga mag-focus sa sarili mo. Ganyan. Mga ganun sitwasyon. Baka at the end, makita niya yung value mo. Diba?
Yun. Kung wala naman kayong third party relationship, may mga time na hindi talaga kayo magkakaintindihan. May pag-aaway, may mga disagreement, no? Ang nakikita ko dito. Pero kahit gano'n nangyayari, nagiging okay naman din yung sitwasyon sa nakikita ko dito. May mga ano lang, time lang. Pero alam mo, isa sa inyo may secret talaga. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano ba yun? May mga hindi sinasabi. Yun. At yun dapat mo alamin. Hindi ko alam kung ano yun. Maaaring magkakaroon ng mga kasiyahan o nandun yung happiness when it comes sa mga walang third-party relationship. Siguro may mga pupuntahan kayo, you feeling excitement, o kaya is andin yung happiness and joy when it comes in this connection. Yung nakita ko. Na andun naman yung valuing. Yun nga lang, may mga time lang talaga na hindi kayo magsi-same page, ganyan. Nandun lang yung point na yun. Well, natural kasi yun sa relasyon naman talaga. 'Di ba? Tingnan natin ang iyong money. Money ni Gemini. Pagdating sa iyong money. Okay. Pagdating sa money mo, yes, there's an achievement. Ako na, hindi siya malaki, pero may marireceive ka. Pwedeng maipapadala sa universe to give that yung achievement na yun, o kaya naman is ikaw yung gagawa. O kaya magagaling siya sa family mo, sa karelasyon mo. Hindi ko alam kung anong achievement yun, but still may achievement and blessing na darating sa'yo, no? Yan, sa pera. There's an achievement. Pwedeng mga ikakagulat mo yun, di ba? Pagdating sa pera mo, magkakaroon ng malaking pagbabago pagdating sa pera mo. Sa nakikita ko dito. Kaya ang sinasabi rin dito is kailangan mong tatagan yung sarili mo, no? Yun. Andun yung point na kailangan mo daw planuhin ng maigi ang pagpapatakbo ng pera mo kasi may mga time na darating na makakaramdam ka ng lungkot connected ng iyong pera. Yun ang sabi dito. Kaya, tulad ng sabi ko kanina, control and balance. Diba, dito rin si Drama Alert? Yun. Kailangan mo talagang magkaroon ng focusing development or you need to commit and give hard work pagdating sa pera mo this time. Kailangan mo talaga siya na buuin kasi medyo pawasak siya, no? Actually, sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Ito na yung time na kailangan mo na, may mga time lang talaga na kailangan mong baguhin or change is coming. Pero may mga bagay doon na kailangan mong iwasan. Ang sinasabi dito, pagdating sa pagpapatakbo ng pera, yun, organize lang ha. Kasi alam niyo naman, nasa sa'yo si willpower. Kaya, it's your decision din. Pero makakamit mo yung gusto mo. Gawin mo lang yung action, no? Arigato namaste, God bless.